Magtanim ako ng pipino. So ang ginawa namin ngayon, nag-land preparation kami. So nagawa kami ng parang plot. So ang ginawa namin yan, hinukay namin, nilagyan namin ng mga patay na dahon sa ilalim at saka yung pangpataba tae ng kambing. Ngayon pagkatapos namin nagawa yun na parang binundo namin, nilagyan namin ng mulching. So first time ko na ngayon na gumamit ng mulching, sinubukan ko lang kasi pag may mulching kasi hindi ka na kailangan magdamo. Pupunutan mo ng damo kasi wala nang damo yan eh. So yun, pagkatapos namin nilagay, sinunod ko naman binutasan ko yung mulching. Kasi diyan ko sa butas, diyan ko tatanim yung mga pipino. Pagkatapos nilagyan ko na naman yung pangpataba, kahit yung may pangpataba na sa ilalim, dinagdagan ko pa din yung pangpataba dito sa butas para dagdag pangpataba siya. So yung ginamit ko lang pambutas niyan, yung lata ng sardinas. Ganun na yung kalaki. Ininit ko lang, inanuhan ko ng apoy, tapos yung pag mainit na, nilagay ko diyan, yun, na butas. Ayun, nag-umpisa na ako nagtanim ng pipino. So yung seedlings na pinunla ko, siguro mga 30 plus. Tapos yung nabuhay, mga more than 10 lang. So yun lang munang inuna ko yung tinanim. Habang mag-antay pa yung iba, hindi pa tumubo. Yung iba malaki na, sakto nang itanim. So inumpasahan ko ng tinanim. At saka huwag niyong kalimutan pag magtanim talaga kayo, may kasamang tubig para basa-basa yung niya, yung puno. So yun, tapos ko na nagtanim. Ang sinunod ko naman ngayon, maglagay ako ng tinawag na trellis, yung bang gapangan. So itong pipino kasi kailangan na may gapangan. Kasi pag nandyan lang yung sa lupa, hindi siya masyado nagbigay ng bunga. Mas maganda talaga to, pinapagapang ko siya. Ayun, pagkatapos namin nabutasan, may mga butas, yung pinapatayo ko na yung poste. So ang ginawa kong poste dito, 8. So tigi 4. Sakto yun panggapangatin. Tapos ko na lagay, dito lagyan ko ng mga bato sa puno para matibay siya. At saka ngayon, lagyan ko naman ng brace. Kung saan dyan ko itali yung mga nylon. Umpisahan ko nang maglatag ng nylon dito sa taas. Yun, maganda na tingnan, no? Yung mga nylon na nalagay ko, dami-dami na. Kita nyo, ito last na to, pinaka-last na to na nilagay ko. So ang interval lang nilagay ko dyan sa nylon, mga 1 dangka lang. Sakto lang yun. So sinunod ko naman yung yung dito yung gapangan ng pipino. Ni-ready ko lang din. Yung kinaskas na sako, yun ang ginamit ko, yung kulay blue. Kahit maliit pa yung tubo ng pipino, so hinanda ko na yung gapangan niya kasi pag umabot na siya dyan, so diretso na siya akyat. So ready na siya. So malapit na ako matapos. So ito na po. Kita nyo yung mga sako na kinaskas-sako nilagay ko. Ang ganda, no? Diba? Diba? So pag aabot niyan, diretso na. So ito, mahaba-haba na siya. May ilang days na. So umakyat na. Umakyat na. So ngayon, sinunod ko naman yung mga ilang days. So nagdami na yung sanga. So kailangan siya pruningan. Tinanggal. Hayaan mo na yung makuha mo yung sanga. Okay lang yan. Kasi kailangan talaga yung pruning. Para dito sa baba, kunan mo yung sanga. Sa taas, hayaan mo na yun. Tsaka yung mga matanda na dahon sa baba, kukunin mo din yun. So may mga bulaklak na.
Ito, nagumpisa na siyang namunga. Kita na nyo, may mga bunga na. Pero yung iba, maliit pa. Meron nang malaki na din, konti pa. Ito, dami namang bulaklak, di ba? Papunta na yung bunga. Ito, malaki na, oh. Kita nyo? Wow! So, malapit na akong makain yan, eh. Parang saya kong makita ko na yung pinaghirapan ko na namunga na. At saka first time ko nagtanim ng cucumber, pipino, ngayon lang. Alright, thank you for watching.